showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, abay, naglakas na loob na gawin ang isang bagay na ito na siyang magbibigay sa kanya ng biggest break ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusuporta sa ating pong mga updates. So ngayon, pag-usapan natin ito, pero bago yan of course, i-congratulate po natin si Miss Catherine Bernardo sapagkat pasok po ang pangalan ni Catherine to the one of the top 12 richest Filipino celebrities in 2024. Isa si Miss Catherine sa itinuturing na pinakamayaman, ano? Una na dito si Mr. Manny Pacquiao, si Willie Revilla, Gretchen Barreto, Sharon Cuneta, si Miss Bea Alonzo, Mr. Piolo Pascual, Dingdong Dantes, Aga Mulak, pang-10 si Ann Curtis, pang-10 naman si Miss Catherine Bernardo, pang-11 si Miss Gloria, and pang top 12 naman pasok din po itong si Miss Heart Evangelista. So pinapatunayan lang talaga na sila na po yung tinuturing na pinakamalaki ang natatanggap kasi lahat ng itong mga to is bukod po sa kanilang pagiging artista, pagiging actress, isa rin po sa nakakadagdag na revenue o yung monthly na tinatanggap nila is yung kanilang mga businesses na binuksan. Kaya congratulate natin si Miss Catherine, one of the top richest Filipino celebrities in 2024. At ito na nga pag-usapan natin yung ating sentro ng ating pong balita for today's video sapagkat isa pong director and writer ang naglabas ng kanya pong statement patungkol sa pinakabago at most anticipated film of the year ngayong 2024 kung saan naglakas ng loob nga si Miss Sigrid Bernardo na gustong i-direct sina Catherine at Nadine sa T-Bird at Ako. Sabi po ni Direk, challenge accepted, game na game si Direk Sigrid Bernardo na pagtambalin sa pelikula sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Approve na approve sa madlang people na pagsamahin sina Catherine at Nadine sa posibleng remake ng classic LGBTQ IA plus movie na T-Bird at Ako na pinagbibidahan ni Nora Honor at Vilma Santos. Kasabay nito, marami ang nagsasabi na perfect na maging direktor nito ay si Sigrid dahil siguradong makaka-relate ang dalawang award-winning actress sa kanya dahil pare-pareho silang mga babae. Si Miss Sigrid po ay siya po yung naging direktor ng pelikula, Nakita Kita ni isa rin po yan sa mga talagang tinangkilik ng maraming Pinoy at talagang nagustuhan po yun ng maraming Pilipino. Ito po yung pinagtambalan ni Alexandra De Rossi and Mr. Empoy Marquez. Ito po ay ginanap sa Sapporo, Japan. At ngayon naman ay ito po yung Kita Kita was premiered in Japan, 12 Osaka Asian Film Festival in March 2017 before general release in the Philippines on July 19, 2017. The film received generally favorable review, has been deemed sleeper hit, grossing 100 million on the first week and 240 million the following week. Grabe, 'di ba? So dahil po dito si Miss Sigrid Bernardo nga ay gusto at talagang approve sa kanya na siya po ang mag-direct. Sabi dyan, at in fairness, sanay na rin si Ingrid sa pagdidirect ng mga GL or Girls Love Projects. Siya ang nagdirect ng pelikulang Ang Huling Chacha ni Anita, ni Therese Malvar at Angel Aquino, at ang lesbian series na Lulu ni Ren Escano at Rita Martinez. I think malaking challenge rin talaga sa akin ang lesbian movie. Wedding T-Bird Ako, I would love to direct them sa isang lesbian or mature lesbian movie. Unang-una, husayan ko
Unang-una, nahuhusayan ako sa kanilang dalawa. Ang gagaling nilang artista, sabi ni Direk Sigrid sa press ko ng Cine Panalo Film Festival kung saan pumasok ang entry nilang Pushcart Tales. Patuloy ng filmmaker, ang tagal ko na rin kasi hindi gumagawa ng lesbian movie. Ang last ko nga sa movie sina Therese at Angel. But it's coming of age movie and then yung Lulu nga ay series. So ito nga, I really want to do a film na mature naman ang dating na nasa right age sila about relationship sa struggle nila being in a relationship. So, sa parte naman po nitong si Miss Catherine, medyo medyo kakaiba to kasi hindi natin alam kung sino po sa kanila yung magiging kung parehas ba silang lesbian, 'di ba? Mas maganda kung parehas silang lesbian. Kung sina Catherine at Nadine talaga gusto ko lesbian silang dalawa. I think this is the right time na gumawa silang dalawa ng ganitong tema. Sana, say pa ni Direk Sigrid. Samantalang bukod sa Pushcart Tales ni Direk Sigrid, pasok din sa Pure Gold Cine Panalo Film Festival ang movie ni Kurt Soberano. So, abangan natin yan dahil talagang magiging highest top grossing film of the year, sigurado yan. At dahil dyan, narito naman ang inyong mga komento patungkol sa update. Unahin natin ang komento ng isang user. Sabi niyan, magkalayuman ang prosesyon. Sa simbahan din ang tuloy. That's it. Ayan. So marami pa rin kasi talagang umaasa na in the end, silang dalawa pa rin ni Daniel Padilla ang magkakatuluyan. Hindi naman po natin isinasara ng tadhana ang kanilang ang kanilang kapalaran. Malay mo in the near future, 'di ba? Sila pa rin. Sabi po ni Johnny Bernardino, ang problema ng ABS-CBN ay walang prangkisa. Anong klaseng network 'yan? Asa na lang sa YouTube at Facebook, TikTok, black timer sa ibang network. Kahit naman po anong gawin nila kasi naibenta na rin naman nila lahat ng mga ginagamit nila para dun sa kanilang franchise. Pero ang pagkakaalam ko is magkakaroon po ng collaboration ng ABS-CBN at AMBS na isang network kung saan doon po napanood si Willie Revilla, may kaso hindi po ganun kumita, no? Kaya yun po. Yung antayin natin kung ano po yung magiging kasi nagsalita na rin po si Mr. Carlo Katigbak patungkol dyan. And sabi na pang isang user, yes, magkakatrabaho na ni Kat yung mga gusto niyang makatrabaho. Go, Catherine! Kasi nga, di ba nung sila pa ni Daniel, parang nalilimitahan kasi yung mga taong pwede niyang makasama. Laging silang dalawa lang ni Daniel ang pinagtatambal. This time, mas magpa-fly high silang dalawa. No, dahil mas marami ng opportunity na pwedeng dumating sa kanila. Sabi naman ni Lera Banales, congratulations Catherine for winning another award. Good evening. Ayan, salamat po Ma'am Lera. At syempre talagang kinikilala talagang isang Catherine Bernardo pagdating po sa pag-arte. Kaya congratulations Catherine. And another comments, miss, ito po sabi ni isang user pa, nag-congratulate din siya kay Catherine Bernardo. Ayan. So, congratulations, Catherine Bernardo. Dahil talagang hindi mo binibigo ang lahat ng iyong mga tagahanga. Pinapakita mo lang talaga na you deserve all the awards that you have right now. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!